pareho silang nakaranas ng tagtuyo. Pareho sila na kung saan ay sabay. Naranasan nila yung drought na tinatawag. Yung isang farmers, ang sabi niya, ay puro reklamo siya dahil nakakaranas siya ng ganung uri na problema. Samantalang yung isang farmer naman ay nananalangin. Nananalangin. At ang sabi ng isang farmer, salamat Panginoon! At sa oras na ito, kahit nararanasan ko ang tagtuyot, ay humihinga pa ako. Alam ko na sa mga susunod na panahon, may magandang mangyayari sa aking kabuhayan o sa aking buhay. Anong pagkakaiba ng tunay na sumasampalataya sa Panginoon at yung hindi masyadong sumasampalataya? Yung isa, magreklamo. Pero yung isa, patuloy at patuloy na nananalig. Na sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay, ay mayroong inihanda ang Diyos na susunod sa kanyang buhay. Kaya, depende po sa bawat isa sa atin kung paano ang ginagawa natin upang magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay. Depende kung paano mo titignan ang buhay na kung saan ay mayroon ka sa buhay na ito. Anong pipiliin mo? Yung kapayapaan ng mundo o yung kapayapaan na makikita mo sa Diyos? Sa ngayon, ang mga tao po, kapag alam nilang may pera sila, may bahay sila, may kotse sila, pakiramdam nila, payapa sila. Pero lagi niyong tatandaan, itong mga bagay na ito ay pansamantalang kapayapaan lamang. Ang tunay na kapayapaan ay mananatili kung ito ay mahanapin natin sa ating Panginoon. Yan ang tunay na kapayapaan. Yan ang tunay na kung saan ay hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino sa atin kapag sinurrender natin ang ating mga sarili. Tunay nga po na hindi maipaliwanag yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ano pa po ang dapat nating gawin upang makakita tayo ng kapayapaan sa ating buhay? Ituon natin ang isip natin sa mga mabubuting bagay. Sabi po sa Philippians 4, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there are any praise, think on these things. Karamihan po, ang isip ng tao sa ngayon ay wala sa kabutihan. Iilan na may takot. Ano ang isip ng tao ngayon? Pansinin po niya. Puro negatibong balita, chismis, galit, away ang pinapakinggan. At yun ang kanilang pinapasok sa kanilang mga isipan. Pag yaan ang kinatkat nyo sa isipan ninyo, tandaan nyo po, mapupuno kayo ng takot at panghihina sa inyong puso. Yun na naman ang utak nyo Kaya sabi, tinuro ni Apostol Pablo, isipin mo ang totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri. Ituon mo ang iyong isip sa mabuti. Pakainin natin ang ating isip ng mga salita ng Diyos. Hindi yung tuwing linggo lamang. Hindi yung pag may pagkakataon lamang. Bakit di natin simulan ang ating umaga? Hindi yung paggising natin,
pagbukas, cellphone agad. Bakit di natin simulan ng araw sa panalangin bago yung paghawak ng cellphone? Hindi niyo ba nakikita ang inyong kapayapaan sa paghawak ng cellphone o paghawak ng Bible? Saan po ba kayo nagkakaroon ng kapayapaan sa ating buhay? Unless yung cellphone nyo, nandun yung application ng Bible. Pwede po yun. Pagbukas nyo ng cellphone nyo, Biblia ang bubuksan nyo, hindi messenger. O kung sino yung unang nag-text. Tama po ba? Kasi ngayon po, ang mga application sa Bible nasa cellphone na eh. Kaya okay lang kung walang may dalang Bible po sa atin, di ba? Wala na. Pero siguro sa cellphone natin, may Bible tayo. Oh, may intindihan ng Diyos. Uy, kaya pala binuksan ni kapatid yung kanyang cellphone ay dahil babasa siya ng chapter and verse para sa kanyang day or kanyang sa araw na ito. Message sa araw na ito. Sana ganon. Ituon mo muna ang isip mo sa mabuti. Hindi ko ano yung unang chismis na makukuha mo sa iyong cellphone. Kasi noon, alam niyo, nung panahon po namin, kasi, nakikinig lamang kami sa kung ano sasabihin ng magulang, kung ano yung sasabihin ng church, kung ano sasabihin sa school. Ganun kamasunurin ang mga tao po noon. Pero sa panahon ngayon, mas pinipili ng ilang tao na magkonsulta, isang pindot lang sa cellphone. Doon sila nagre-rely. Bakit po? Pinindot mo yung topic, andun lahat. May question ka, andun lahat. Ang dami pong nagsasalita sa cellphone, ang dami nakakatuwa, no? Pero lagi niyo pong tatandaan, hindi lahat ng mga opinyon o nasa cellphone na yan ay na nakikita natin ay totoo. Hindi po lahat yan. Kaya maging maingat kayo. Hindi porket siya po ang nagsasalita, nagtuturo o nag-ano pa man, ay siya na ang tama. Maging maingat tayo. Yan ay tinuturo sa atin. Kaya po sa kung saan ay tinuturo na patuloy at patuloy tayo na maging umasa dahil ang mundong ginagalawan natin ay walang katiyakan. Na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito sa Joshua 1:9, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumagal. Wala tayong dapat kapitan. Maaaring ang mundo ay magulo, magbabago. Ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Wala tayong katiyakan sa buhay na ginagalawan natin dito. Ngunit ang pangako ng Diyos sa atin ay maaari nating panghawakan. Hindi tayo ililigal. Kung meron man kayong GPS na sinusunod sa inyong mga cellphone o ano pa man yan, pwede kang iligaw niyan. Okay, turn right, turn left, turn right. Nasubukan niyo po ba yan? Kami madalas naliligaw ng GPS. Pero ang GPS natin, ang Panginoong Jesus, yung Panginoon, hindi tayo niyang ililigaw kahit saan. Kaya tatlong bagay po ang isipin natin para magkaroon tayo ng kapayapaan. Kahit alam natin ang gulo-gulo ng mundo ito,